Isang wildlife trader timbog sa Las Piñas, isa na namang wildlife species. Mapagpalang araw mga kahabi. So ang pag-uusapan natin or ibabalita ko sa inyo, isa kababayan o isa nating kahabi timbog sa Las Piñas dahil sa pagbebenta ng illegal na species. So paano po nangyari? So hayaan niyo po munang maibalita ko sa inyo ang kaganapan doon sa Las Piñas. Isang wildlife trader timbog sa Las Piñas, isa na namang wildlife species at isang voluntaryong turnover sa Alaminos Emlet, Las Piñas City, dakong 2:33 ng hapon noong December 8, naisagawa ang entrapment operation ng mga tauhan ng 3rd Special Operation Unit sa harap ng King's Bakery, Barangay Talon 4, Las Piñas City. Sa operasyon ay naaresto ang suspect na si alias Mar, 37 taon gulang, residente ng Everlasting Homes, Talon 4, matapos maaktuhang nagbebenta ng wildlife species ng walang kaukulang permit. Nakipag-transaksyon ang suspect sa isang pusher buyer para sa pagbebenta ng isang green chick conure sa halagang 6,000 pesos. So yun po yung ating paalala sa ating mga kahabi na nagbabalak na magbenta ng mga ganitong uri ng species na siguraduhin legal ang ating transaction at legal po yung ating pagbebenta para hindi po natin sapitin ang ganitong pangyayari. At ganun din po yung sa tanong ng ating kahabi na si Sir na ating kahabi. Hi sir, magandang hapon po. Tanong naman po, may makukuha na po kaya ako sa halagang 5K na pares ng GCC or Green Chick Conure bird, or meron po kayong kakilala na breeder? Salamat po. So kahabi, hindi ko na lang po i-mention yung kanyang pangalan para sa kanyang seguridad. Baka naman po mapahamak po ang ating kahabi. Ang maya-advise ko lang sa mga kahabi natin, huwag po tayong tumingin sa presyo or sa halaga ng ibon or sa green chick conure. Bagkus ang tingnan po natin yung legalidad ng ating pag-avail, yung legality nating pag-aalaga. Yun lang po yung ating maibabahagi para hindi natin sapitin ang kahabi ba ito or yung nagbebenta ni si Kahabi Mar na kanyang sinapit dahil sa kanyang pagbebenta ng illegal. So yun po ang ating maya advice sa mga kahabi natin na mag-aalaga ng green chick conure. So ituloy po natin mga kahabi. Na-recover sa suspect ang mga sumusunod. Isang buhay na green chick conure o yung GCC, 5 pirasong peke na 1,000 bill at 2 pirasong 500 bodul money na may parehong serial number at isang Honor X9A cellphone kulay itim, tinatayang nagkakalaga ng 16,999. So almost po 17,000. Biro mo kahabi, mas mahal pa yung halaga ng accessory sa paggamit ng sa pagbenta kaysa doon sa ibinebenta na nagkakahalaga lamang po ng 6,000 pesos na isang piraso ng green chick conure. So, yun lang po ang ating mga paalala lagi na kung papasukin nyo yung larangan ng pag-iibon mga kahabi, siguraduhin po natin na meron tayong mga kaukulang dokumento. Dahil ang GCC po mga kahabi ay ito po yung Perhora molinae. Ito po ay CITES
category. So pag sinabing CITES category, ma-avail lang natin ito sa mga wildlife farm permittee or wildlife farm permit holder. Hindi po natin ito ma-avail sa mga CWR holder. At ito po ay napapabilang sa mga exotic birds. So ibig sabihin, hindi man ito sa atin nagmula, ito ay nagmula sa ibang bansa, ngunit kailangan natin ito ng kaukulang dokumento. Kahit ito po ay naparami through captivity breeding, mga kahabi. Tatandaan po natin, hindi po porket naparami natin dito ay pwede na tayong mag-alaga or magbenta ng ganitong uri ng species. So patuloy po tayo, mga kahabi. Ang suspect at ang nakumpiska ng ebidensya ay dinala sa 3rd SOU headquarters para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. So yun po ang nangyari sa ating kahabi na si Kahabi Mar. Nahulihan siya. Iisang peraso lamang po yan. Pero meron siyang kakaharapin ngayong penalty, ika nga. Meron pa siyang paglabag doon sa RA 9147. So, isang piraso lamang po yan, mga kahabi. Bakit nagiging big deal sa Maritime Police sa atin, mga mag-iibon? Dahil ito po yung tungkulin naman ng Maritime Police na sugpuin ang mga illegal trader. At umuunti na raw po ang mga bilang nito sa ilang. So meron din tayong panawagan na kung sincero po sana ang Maritime Police, ay sana po ay wag silang mag-focus sa paisa-isang pagbebenta. Bagkus po doon sana sila mag-focus sa maramihan na mga illegal trader na nagbebenta ng ganitong uri ng species. So meron naman tayong magandang balita naman dahil sa Alaminos City ay sa Pangasinan po ay meron namang dakong 7:36 ng umaga noong December 9 po. Kinabukasan naman ito, personal na nagtungo si alias Prim, 64 taong gulang at residente ng barangay Sabangan, Alaminos City, sa Alaminos Maritime Law Enforcement Team or MLET upang i-turn over ang isang red-collared dove na kanyang nakita sa palayan matapos itong maipit sa bakod. So shoutout po sa iyo, Kahabi Prin, dahil na-turn over niya ay isang endangered species na red-collared dove. So hindi rin po natin ito basta-basta maalagaan kung wala pong kaukulang dokumento. Agad na nakipag-ugnayan ang mga tauhan ng Alaminos MLET sa DNR Senro, Western Pangasinan para sa wastong dokumentasyon at disposisyon ng nasabing wildlife. Ang ibon ay maayos na turnover at formal na tinanggap ni Mr. Marlo Artingco, Forester 3rd ng DNR Senro, Western Pangasinan. Ang kusang loob na pakikipagtulungan ng nasabing mamamayan ay malinaw na nagpapakita ng suporta sa mga programang pangkalikasan at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas na nagtatanggol sa ating wildlife at likas yaman. So, sana po hindi lang doon tayo mag-focus sa mga endangered species, sa mga hayop or sa mga ipinagbabawal na mga animals. Bagkus mag-focus din po tayo doon sa mga habitat or yung mga tirahan naman po ng ating mga ibon or mga hayop para sa kanilang tirahan dahil naaabuso din po. Halos nakakalbo na rin po ang ating mga kagubatan at mga kabundukan. So, paano sila mapaparami natin kung wala naman silang habitat? Kaya ang ginagawa ng mga kahabi natin ay inaalagaan nila, ikinukulong nila
dahil wala na po silang matirahan sa likas nating forest or sa kabukiran. So yun po, dapat po maprotektahan din po yung ating natural habitat para sa ating mga ibon. So yun lang po ating mga kahabi, ang ating topic na sa regarding po sa isang wildlife trader na natimbog sa Las Piñas, isa na namang wildlife species ang nakumpiska sa kanya. So awareness po ito mga kahabi, hindi po ito ay pananakot, hindi po ito ay nagbababala, bagkus ito po ay pagbabahagi ng kaalaman sa mga kahabi natin na hindi pa naunawaan ang batas ng RA 9147, na makapagbahagi tayo kung ano bang mga species ang mga kinakailangan pang iparehistro para tayo ay mapahintulutan na mag-alaga at magparami at higit sa lahat yung pagbebenta. Ano nga po yung tamang proseso? So yun po yung ating mga awareness sa ating mga kahabi. At kung gusto nyo ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-iibon, mga kahabi, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So marami na rin po ako mga video regarding po sa pagpaparehistro sa DNR, ano yung dapat proseso, ano yung mga requirements. So balik-balikan nyo na lang po mga kahabi sa ating mga previous video. So maraming po salamat. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta, at sa mga kahabi natin na mga silent viewers, at sa kahabi natin si Kahabi Limuel Disembrada, shoutout po kahabi. Si Kahabi Jobit, shoutout po. Si Kahabi Bernard Ventura Stanislao, shoutout po sa kahabi. Si Kahabi Aris Villafranca, shoutout po kahabi. Si Kuya Joms TV, shoutout po kahabi. Si Kahabi Victor Aguila, shoutout po sa inyo. Si Enchanted Troops, shoutout po. At last but not the least, si ano po ito, group Mang Larry Philippine Indian Ringneck Breeders Association. Ito po ay isang samahan ng mag-iibon ng mga Indian Ringneck. So, sa lahat po ng miyembro ng Philippine Indian Ringneck Breeders Association, shoutout po sa inyo sa pangunguna po ni Kahabi Mang Larry. So, hanggang dito na lang po muna kahabi ang ating talakayan. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.